Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin, kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak. Eh, dapat sa lalaki ito ay mamatay! Cardo, huwag! Plano mo pa yatang ipagtanggol ang lalaking ito na kinamumuhian mo! At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Ang pera nga naman, oo. Mapapakilos nito ang kahit sinong may pera. At mapaparalisan nito ang kahit sino na walang pera. Tinanggap agad ng bellboy na yon ang alok ko. Sino nga namang tatanggi kung malaking pera na ang nasa harapan? Pero hindi bale. Pera naman ng departamento ang ginamit kong pansuhol nito. At hindi ko sariling pera. Mabuti na lamang at naisip ko kaagad ang maglaan ng malaking halaga sa mga ganitong lakad. Ito, binigyan ako ng bellboy na yon ng uniforming bellboy. Makakapagpanggap na ako na isa ring bellboy sa hotel na ito. At ako mismang papasok sa kwartong kinuha ni manager at ni congressman. Mukha na nga ba akong bellboy ngayon? Habang nilalagay ko ang kunwaring inorder nilang alak, ay sasadyain kong kabigin para mahulog at mabasag. Siguradong magagalit at ipapalinis sa akin ang nabasag na bote ng alak. Pero sino kayang congressman ang kausap ng manager ng bangko na yan? Magkakaroon ako ng mahabang oras na pananatili sa kwartong to. At marinig ko ang kanilang pag-uusap. Ito, narito na ako sa tapat ng kwartong number 208 na kinaroroonan ni na manager at ang sinasabi niyang congressman. Kakatok na ako. Sana tanggapin tong kunwaring order nilang alak at sana hindi ako makilalang pulis. Bakit? Anong kailangan mo? Ito na po yung itinawag niyo sa akin na bote ng alak, sir. Hindi naman ako nag-order ng alak, Ganun po ba? Mag-isa lamang po ba kayo dito, sir? Wala ba kayong ibang kasama? Baka yung kasama niyo ang nag-order? Teka lang at tatanungin ko. Congressman, nag-order ka ba ng... Sino yan?
Isa sa mga bellboy nitong hotel. At may inihatid na order mo yata, Congressman. Congressman nga talaga ang kasama ng manager ng bangkong ito. Kumusta yung mga taong pumasok? Anong kailangan nila? Bagong mukhang mga yun ah. Bago ba? Kaya para, marami silang tanong, kaya ang ginawa ko, pinapasok ko na sila dyan sa kabilang kwarto. Si Colonel Andromeda na ang mismong kakausap sa kanila. Tama ang ginawa mo. Huwag mong i-entertain ang kanilang mga katanungan. Basta ang tanging gagawin mo ay ilista lamang ang kanilang buong pangalan, cellphone number at address. At saka mo sila papasukin dyan sa kabilang kwarto. Si Colonel na lang ang bahalang makikipag-usap sa kanila. Yun na nga ang ginawa ko eh. Teka, may tumatawag. Sino na naman to at umagang-umaga niistorbo ako. Naku, kala ko kung sino na ang tumatawag. Bahala ka dyan. Oh, bakit hindi mo sinasagot ang tumatawag sa'yo? Yan mo nga yan. Kakainis eh. Nakakainis? Bakit? Sino ba yan? Maliligaw mo? Nung manliligaw. Hindi ah. Eh bakit nga ayaw mong sagutin? Sino ba yan? Si Congressman. Oh, congressman pala ang tumatawag sa'yo. Bakit ayaw mong sagutin? Nakakainis kasi yan eh. Ano? Nakakainis? Naiinis ka? Congressman yan. At ikaw pa talaga ang tinatawagan ng isang congressman, ha? Naku, ang kuya ko lang naman eh. Nangungulit na naman. Ano? Congressman? Ang kuya mo? Oo. Sino yung dumating, ma'am? Eto. Bellboy. May binigay na alak eh. Nag-order ka ba? Alak? Oo, congressman. Ito na siguro yung congressman na nabanggit niya kanina habang may kausap sa cellphone. Hindi ko nga alam eh. Bakit? Ito kasing bellboy, may dalang alak. Order daw natin eh. Hindi naman ako nag-order, kaya baka ako ikaw. Hindi din ako nag-order eh. Ganun ba? Narinig mo naman siguro ang sabi ng kasama ko eh. Hindi kami nag-order niyan. Ganun po ba, sir? Pasensya na kung ganun. Nagkamali lang siguro. Baka sa kabilang kwarto. Ano bang lalakyan mo? Cooks. Parang kilala ko ang taong to. Pati boses. Pamilyar sa akin. Oh, wow. Cooks pala. Californian champagne. Important to Gusto ko to. Pare. Kunin na namin yan. Kaya ikaw, diniliver mo lang dito ang alak na yan eh. Ipasok mo na lang ito. Sayang naman eh. Si Congressman Sanchez nga ba? Nagkuya ni Althea. Ang ibig mong sabihin, kuya mo si Congressman Brando Sanchez? Oo nga, ang kulit naman ito. Sanchez nga, di ba? Akala ko kasi, kaapelyedo mo lang siya. Hindi siya nga pala. May gagawin ka ba bukas? Bukas? Oo. Day off mo bukas, hindi ba? Oo. Yun ang sabi ng papa mo sa akin. 5 araw lang daw ako papasok
dahil sarado naman tayo sa tuwing Sabado. Kaya nga kita tinatanong kung may gagawin ka bukas. Ibig kong sabihin, sa bahay nyo kung may gagawin ka. Sa bahay? Wala naman. Nilabhan ko kasi kaagad ang mga damit ko pagkaligo ko. Kaya wala akong labahan. Maliban siyempre sa paglilinis ko ng kwarto ko. Sa hapon kaya, may gagawin ka pa ba? Wala na. Magpapahinga na ako noon. Oo nga pala, no? Pagpapahinga mo nga pala yung araw ng Sabado. Sige, di bali na lang. Ako na lang mag-isa. Bakit kasi? Magpapasama sana ako sa'yo sa mall eh. Magpapasama ka lang pala sa mall eh. O di mamayang hapon kung gusto mo. Total, hanggang 10:00 naman ng gabi ang bukas ng mall eh. Oo nga pala, no? Sige, mamayang hapon na lang tayo pupunta ng mall. Si Congressman Brando nga ba ito? Nakapatid ni Althea na naging kaklase ko sa kolehiyo. Oh, naiintindihan mo ba yung sinabi ko? Nakikinig ka ba? Ho? Talagang hindi ka nakikinig sa akin eh. Kilala mo ba kung sino nakaharap mo? Ha? Opo. Pasensya na po, sir. Sino bang manager ng hotel na to? Nang maireklamo ko tulad mong aanga-anga. Naku, sir. Pasensya na po talaga kayo. Sir? Sir lang bang itatawag mo sa akin? Kilala mo ba kung sino ako? Ha? Opo. Kilala ko po kayo. Kung talagang kilala mo ka, sino ka? Kayo po si Congressman Brando Sanchez. Mabuti naman at kilala mo ako. Oy, sa susunod, kung kaharap mo ako, makinig kang mabuti sa mga sinasabi ko, ha? Hindi yung kung saan-saan lang tumatakbo yung isip mo. Opo, Congressman. Isa nga pala, kukunin na namin yan. Bigyan mo na lamang ng organisasyon yan ng panibago, ha? Sige po, Congressman. Oh, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Huwag mong sabihin kami pang magpapasok ng dala mo. Sige na. Ipasok mo sa loob yan. Opo, sige po. Excuse me po. Ano na ulit yung sinasabi ko sa'yo? Kanina? Ha? Ay, yung hatian natin ng pera mula sa nakuha ng mga tauhan mo. Oh, ano na naman bang kapalpakan yan, ha? Ano na naman? Oh, Yaya, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? At bakit iisa na lamang pinggan itong nasa lamesa? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na gusto ko sabay tayong kumain para naman may kasabay ako? Oo nga pala, nakalimutan ko na naman eh. Naku, ang babaeng ito. Tumatanda ka na nga talaga siyon at makakalimutin ka na. Ang mabuti ba? Uminom ka rin tulad ng iniinom kong gatas. Nagpapatalas daw ng isipan yun. Nakilimutan ko kasing bumili ng mamalingki ako eh. Naririyan naman yung gatas na pinapainom mo sa akin eh. Hati na lang tayo doon. Dahil hindi pwede yung ganyan. Paano na lang yung mga dapat mong ipaalala sa akin? Di makakalimutan mo. Kaya dapat, sharp din ang utak mo para sa mga bagay na dapat mong ipaalala sa akin. Oo nga eh. Mas lumalabas na ikaw pang nagpapaalala sa akin ng mga bagay-bagay. Sa halip na ako ang magpapaalala sa'yo. Siya nga pala, marami akong magagandang usap-usapan na naririnig tungkol sa'yo. Na anong usap-usapang yan?
Ay, hindi daw sila nagkamaling bumuto sa'yo. Dahil marami ka daw nagawang batas na nakikinabang na ang marami. Mabuti naman kung ganun. Yun talaga ang adhikain ko sa buhay. Ang makatulong sa ating mga kababayan nang sa ganun ay maibsan ang kanilang paghihirap kahit konti. Ay, ang sabi nga nila kung sana gobernadora na raw ang tinakbuhan mo, malamang nanalo ka pa rin. Hayaan mo. At darating din tayo sa panahong yan. Sa gayon, ay gagawin ko muna ang trabahong ipinagkatiwala ng taong bayan sa akin. Anong nangyari? Ha? Naku mga busing, pasensya na. Natabig ko po ito. Ano bang Hindi ko klase sinasadya. kang staff ng hotel dito? Tatang-atang ka. Napakasimpleng trabaho, hindi mo pa magkama ng tama. Ano bang pangalan mo? Para ma-report ka. Naku po, mabubuging na yata ako. Ano bang pangalan mo? Para ma-report ka sa management ng hotel na to. Tatanga-tanga ka eh. Naku po, Congressman, pasensya na ho talaga. Hindi ko talaga sinasadyang matabig tong alak. Kung bakit kasi napakamahal ng hotel na ito, pero ang kinukuhang trabaho doon, palpak. Hindi marunong sa trabaho. Oy, bago ka lang dito na. Bakit parang hindi mo alam ang ginagawa mo? Ha? Linisan mo yan. Linisan mo! Mabuti na lamang at hindi siya nakahalata kanina. At higit sa lahat ay hindi ako nakilala. Ano ba yung sinasabi mo kanina, Mac? Pinapahanda na sa akin yung party ko mula sa nakuha ng mga tauhan mo sa bangko. Oh. Nakahanda na nga ba? Oo, Congressman. Dala ko na ang attache case kung saan ko ilalagay ang pera. Mabuti. Siya nga pala. Yung isa pang manager ng bangko na sinasabi mong kaibigan mo, nabanggit na ba ang sinasabi ko sa'yo? Nagdadalawang isip akong magsabi sa kanya dahil Guwang Street yun Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi mo naman siya kailangang kausapin na maigi. Pakitaan mo lamang ng saan kanil bang pera yun. Babaloktot siya. Sa bagay, laging nagigipit yun dahil nag-aaral sa kolehiyo ang mga anak. At kumukuha pa ng medisina ang anak niya na isa. Kaya madalas akong inuutangan noon. Oh, yun naman pala Ano bang ginagawa mo? Tapalan mo na ng pera ang mga mata at tenga para hindi na makakita at hindi marinig yung mga gagawin ng tauhan kong pagpasok sa bangkong pinagtatrabahuan niya. Kanina pa tayo ikot ng ikot dito Nabili ko na rin ang gusto kong bilhin pero hindi ka naman bumibili. Hindi naman talaga ako bibili Sinamahan lang naman kita dito. Ano? Sinamahan mo lang talaga ako? Hindi ka bibili ng para sa'yo? Hindi. Sinamahan lang talaga kita dito. Di ba sabi mo, magpapasama ka lang sa akin? Oo nga, pero syempre, dapat ay bumili ka rin ng para sa'yo. Para hindi na sayang ang panahong pagpunta mo dito. O, di nakatipid ka pa ng effort at pera.
Hindi ka na mamamasahe dahil nalibre ka ng pamasahe mo ngayon. Okay lang. Hindi naman talaga ako mahilig mamili. Ano? Ang babaeng ito, oo, napakakuripot. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Ha? Anong ibig mong sabihin? Bumili ka kung ano ang gusto mo at ako na ang bahalang magbabayad. Sa madaling salita, ililibre kita. Ang walang hiyang Marian to. Kakutya ba nga sa panloob sa bangkong pinagtatrabahuan niya? At ito pa palang si Congress Morato ang utak ng huldapan sa bangkong nagaganap. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Kuya pa pala ni Altea ang tarantadong congressman na to. May nagdodobil na naman. Sino naman kaya yan? May iba ka bang kausap maliban sa akin? Hindi ba't sinabi ko sa yung kailangan dalawa lamang tayo na mag-uusap sa hotel na to? Wala. Baka bellboy na naman yan. Malamang ay totoong bellboy yan. Ano kayang gagawin ko? Mabubuko ako nito. Bellboy na naman? Hindi makakaalis nitong isang polpak na bellboy na to. May dumating na naman. Buksan mo nga na yung pintuan. Opo. Tsaka tunay na bellboy yung dumating. Ano kayang gagawin ko? Ano? Sino kaya ang dumating? At ano ang gagawin ni Nathan? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.